Salamat sa suporta ng Supremacy World War III sa video na ito. Kung gusto mong maranasan ang pamumuno ng bansa sa gitna ng ikatlong digmaang pandaigdig, ito na ang pagkakataon mo. Ang Supremacy World War III ay isang libreng online player versus player strategy game kung saan ikaw ay nasa gitna ng modernong pandaigdigang labanan. Ikaw ang mamamahala sa isang totoong bansa. Pamamahalaan mo ang ekonomiya nito, magde-develop ng makabagong teknolohiyang militar at pamumunuan ang iyong mga puwersa sa mga real-time na labanan na tumatagal ng ilang araw o kahit linggo. Pinakagusto ko ang lalim ng estratehiya dito, hindi lang lakas ng armas. Bubuo ka ng alyansa, makikipagnegosasyon sa totoong manlalaro at pipili kung gagamitin ang dahas o talino laban sa karibal. Sa diplomasya at season 19 fractured domination, ngayon lang naging ganito kataas ang pusta. Nagpapakilala ito ng malaking world map na may strategic control points na nagbibigay ng resources gaya ng warheads at munitions. Makakakuha ka rin ng makapangyarihang elite units at masusubukan ang bagong officer system, kung saan ang mga natatanging commander ay maaaring magbigay ng permanenteng dagdag sa performance ng iyong hukbo. Pwede kang maglaro sa desktop o mobile gamit lang isang account, kaya kahit saan ka, kasama mo ang digmaan. Pero ito ang pinakamagandang bahagi. Ang mga bagong manlalaro na magre-rehistro gamit ang link sa ibaba ay makakakuha ng eksklusibong starter pack, kasama na ang isang libreng seasonal unit, ang Elite Railgun na nagkakahalaga ng 40. Available lang ito sa susunod na 30 araw, kaya huwag nang maghintay maging commander. Pagsikat ng araw, kasabay ng putok ng mortar at ambon ng monsoon, nagising ang mga Special Air Service na sundalo habang lumilitaw ang mga anino. Sumugod ang armadong grupong komunistang gerilya sa maliit nilang kuta at nagkagulo ang mga radyo sa takot na tawag. Nauubos na ang bala at walang air support dahil sa masamang panahon. 9 na lalaki laban sa daan-daan. Sa militar, siguradong patay na sila sa papel. May ibang plano ang Special Air Service. Noong 1965, nagkaroon ng rebelyon sa Oman. Ang Dhofar Liberation Front ay nagsimula bilang pag-aalsa ng tribo laban kay Sultan Said bin Taimur ng Oman. Parang madilim na panahon, ipinagbawal niya ang edukasyon at teknolohiya, kaya nanatiling mahirap ang kanyang mga tao kahit may yaman na mula sa langis. Ipinagbawal ng lalaki sa nasasakupan ang pagsuot ng salamin sa mata at paglalaro ng soccer. Pero pagsapit ng 1968, may nangyaring delikado. Naging komunista ang rebelyon at hindi nagtagal, lalo pang lumala ang mga pangyayari. Malaking talo si Sultan at nagkakagulo ang bansa. Nawala sa kontrol ng gobyerno ang mga rehiyon at mabilis kumalat ang insureksyon. May natitirang solusyon lang. Noong 1970, nagkudeta ang anak ng sultan na si Qaboos at napatalsik ang tirano. Mabilis binawi ng bagong sultan ang mga maling pulisya ng ama niya. Binuksan niya muli ang paaralan. Nagtayo ng ospital, ngunit may natitirang insureksyon na dapat durugin. Gumawa rin siya ng mahalagang desisyon. Kinuha niya ang telepono at tumawag sa British Special Air Service para tumulong laban sa rebelyon bilang dating imperial na kapangyarihan. Napili na ng mga Briton ang estratehiya nang pumayag silang magpadala ng Special Air Service tropa sa Oman. Ang hearts and minds na paraan na iminungkahi nila ay hindi tulad ng inaasahan ng anak ng sultan. Imbes na patayin ang mga rebelde, inisip ng mga Briton na makuha ang loob ng mga lokal gaya ng ginawa nila sa Malaya at Kenya noong may pag-aalsa. Ipagpatuloy ang medikal na pangangalaga, pagpapaunlad ng infrastruktura at proyektong panggusali. Maaari rin nilang gawing tapat na miyembro ng Firquat units ang dating rebelde, kaya nagiging kakampi ang mga dating kaaway na may alam sa lugar at taktika. At kailangan nila ang bawat kalamangan na maaari nilang makuha. Ang pagkatalo sa Dhofar ay hindi lang magpapabagsak ng pamahalaan, kundi babago rin sa kapangyarihan sa rehiyon. Mahalaga ang rebelyong ito dahil noong 1970, 60% ng langis ng Europa ay dumadaan sa Strait of Hormuz. Ang may kontrol sa Oman ay may kontrol din sa Strait, kaya naging mahalaga ang probinsyang ito at handang ipaglaban. Ang lalawigan ng Dhofar ay matatagpuan sa timog ng Oman na hiwalay sa natitirang bahagi ng bansa ng daan-daang milya ng tuyong disyerto. May makitid at matabang baybaying kapatagan na malapit sa dagat ang mga bayan. Sa likod ng mga bayang iyon, tumataas ang Jabal Dhofar, magagaspang na bundok na umaabot sa 6,900 talampakan at nababalutan ng ulap ng monsoon kalahati ng taon. Itinadhana ang mga bundok, Jabal Kumar sa kanluran, Jabal Kara sa gitna at Jabal Samhan sa silangan, bilang larangan ng labanan.
Noong Oktubre 1971, pinangunahan ng Special Air Service ang Operasyon Jaguar sa Oman. Ang layunin ay mabawi ang mga bundok at magtatag ng baseron. Ang pangunahing eskwadron ay susugod sa hilaga at isang maliit na unit mula sa silangan. Sa kabila ng tuloy-tuloy na putok ng sniper na gawang magtatag ng posisyon ng gobyerno sa Jebel Ali. Isang burol ng mga 3,000 at 300 talampakan sa hilaga ng Mirbat, baybaying bayan sa timog kanluran ng bansa. Matapos tiisin ang 40 pag-atake sa 4 na araw, napanatili nila ang kanilang posisyon laban sa mga rebelde na handa na rin para dito. Hindi na sila simpleng grupo, naging armadong rebeldeng hukbo na suportado ng dayuhan. Pinalitan ng grupo ng mga rebelde ang kanilang pangalan bilang Popular Front for the Liberation of the Occupied Arabian Gulf o Popular Front for the Liberation of the Occupied Arabian Gulf. Napalitan ng Marxist-Leninist na ideolohiya ang mga hinaing ng tribo, kaya napansin ito ng mga superpower tulad ng Soviet Union, China, Cuba at Iraq na nagsimulang magpadala ng armas mula sa South Yemen. Saganan ang Avtomat Kalashnikova, 47 rocket-propelled grenade launcher, mabibigat na machine gun, 82 MMA mortar katusya rocket sa mga gerilya ng ADU at nagsulputan din ang mga training camp sa hangganan. Noong 1970 nakuha ng mga komunista ang Jebel, kaya 2,000 hanggang 3,000 bihasang gerilya ang nagkontrol sa mga bundok. Pagdating naman sa gobyerno ng Sultan, medyo salat at mahina ito. 1,000 sundalo na kulang sa kagamitan, gamit ang mga bolt-action rifle pa noong World War Ikalawang digmaang pandaigdig ang lumalaban sa kalabang may makabagong automatikong armas. Hindi pa kaya ng mga tauhan ng Sultan ang mag-operate sa mas maliit na grupo, kaya mabagal, magulo, at madaling hulaan ang kilos nila. Ito ang dinatnan ng Special Air Service, gobyernong bumabagsak kalabang armado ng dayuhan at lugar na perpekto sa pananambang. At ito ay naging problema para sa mga umaataking ADU. Nanghihina sila at desperadong kailangan ng tagumpay, isang dramatikong tagumpay na magpapatunay na kaya pa rin nilang umatake sa puwersa ng gobyerno kahit saan, kahit kailan, nang walang takot sa parusa. Kaya muling inayos ng mga rebelde ang kanilang mga plano sa pag-atake at pumili ng bagong target, ang Mirbat. Matatagpuan ang bayan 80 kilometro silangan ng Salala, kabisera ng lalawigan. Hindi ito mahigpit na binabantayan dahil siyam lang na British Special Air Service, 55 Omani at askari na tropa, at 60 Firkat militia ang nagbabantay. At napakalaki ng halaga nito sa estratehiya. Kontrolado ng Mirbat ang mga ruta sa dagat mula Timog Yemen at pinoprotektahan ang silangang baybayin. Pinakamahalaga, dito naninirahan ang mga pamilya ng Firkat, mga dating rebelde na nasa proseso ng o lumilipat na ng panig. Kung makuha ang Mirbat, mahahati ang baybayin, matatakot at susuko ang mga Firkat, at mapapatunayang di kayang protektahan ng gobyerno ang mga kakampi. Kaya nagplano ng pag-atake ang mga rebelde ng ADU. Aatake sila madaling araw sa tag-ulan, gamit ang makapal na hamog para bulagin ang tagapagtanggol at pabagsakin ang eroplano ng Sultan. Aatake sila gamit ang 400 mandirigmang armado ng pinakamalalakas na sandatang Soviet. Kayang bayaran ng pera ang siyam na Special Air Service na sundalo sa maliit na kuta na may rifle at lumang artilyeriya. Dapat sana'y naging masaker iyon, pero malas lang na maling siyam na lalaki ang pinili ng ADU na labanan ngayon. Pinamunuan ni Kapitan Mike Kili, 27 ang unit ng Special Air Service. Ipinanganak si Kili noong Mayo, 1945 at naging opisyal sa British Army sa pamamagitan ng Sandhurst, ang Elite Officer Academy ng Britanya. Napasa niya ang Special Air Service, isa sa pinakamahirap na kursong militar, at napunta siya sa B Squadron. Ngunit isa pa rin siyang batang opisyal, pinamumunuan ang kanyang unang malaking operasyon. Pagdating sa pamumuno ng mga tao sa labanan, ito ang kanyang magiging unang pagsubok sa gitna ng panganib. Si Kili ay likas na matigas ang ulo, isang katangian na nagbigay kakayahan sa kanya na mamuno ng mga misyon sa malalayong lugar. Ngunit ito rin ang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ilang taon ang lumipas, noong isang pagsasanay noong 1979 sa Brecon Beacons. Tumanggi si Kili magsuot ng mainit na damit at itinapon ang rescue blanket. Kaya nagkaroon siya ng hypothermia at kalituhan sa pag-iisip na naging sanhi ng kanyang pagkamatay sa edad na 33. Sa loob ng 12 oras, kailangang magdesisyon agad si Kapitan Kili kung maliligtas o mamamatay ang kanyang mga tauhan. Si Sargento Talayasi Labalaba, kilala bilang Laba, ay magiging alamat sa Oman. Ipinanganak noong 1942 sa Fiji, si Laba ay isa sa 212 Fijian na nirecruit sa British Army. Noong 1961, sumali siya sa Royal Ulster Rifles.
Pagsapit ng 1,766 pumasa siya sa Special Air Service Selection at naging bahagi ng B Squadron, kung saan naging isa siya sa pinakarespetadong sundalo ng unit nila. Napatunayan niya ang sarili niya sa Borneo at pinamunuan ang matagumpay na ambush laban sa mga Indonesian infiltrator sa Aden. Nagtrabaho siya sa undercover na operasyon sa kabila ng banta ng pagkakabunyag. Ang kanyang kalmado at eksaktong pagbaril ang nagbigay sa kanya ng British Empire Medal. Ang naaalala ng mga tao ay ang pisikal na presensya ni Laba. Tinawag siyang banayad na higante ng mga kasamahan. Kaya niyang subukang patakbuhin mag-isa ang 6 na tao na artillery piece. Lampas pa sa laki niya. Matatag ang kanyang karakter. Isang sundalong nagbibigay tiwala sa lahat na kaya nilang manalo kahit parang imposible. Kasama ni Laba sa unit si Trooper Secunaya Taktakavesi, isang kapwa Fijian. Pagkaraan ng dekada, naalala niya ang pagkakapatiran nila bilang magkababayan. Sabi niya, magkapatid kami sa dugo at magkasama kaming lumaban. Noong gabi bago ang labanan, uminom sila ng rum para ipagdiwang ang dapat sanay huling araw ng kanilang 5 buwang paglilingkod sa Mirbat. Naipakete na nila ang kanilang mga gamit kasama sina Trooper Tommy Tobin, medic na si Sargento Bob Bennett, Corporal Roger Cole, Jeff Taylor Lance, Pete Snapper Warren, at Trooper Austin Fuzz Hussey. Naka-schedule na ang turnover at pauwi na sana sila bago magbukang liwayway, ngunit nagbago ang kanilang plano. Nagising ang Special Air Service Team sa malalakas na putok ng papalapit na mortar na umaatake sa picket post sa Jebel Ali. Ang seksyon ng Dhofar Gendarmerie na nagbabantay sa pwesto ay hindi nagkaroon ng pagkakataon. Mabilis na pinatay ng mga gerilyang ADU ang mga natutulog na militiamen gamit ang kutsilyo, maliban sa isa na nakapagpaputok muna bago nilaslasan. At ang nag-iisang putok na iyon ay maaaring siyang nagligtas sa Mirbat. Sa loob ng British Army Training Team o Bat House, ang maliit na pinatibay na punong himpilan kung saan nakatira at nag-ooperate ang 9 na miyembrong Special Air Service Team, nagulat ang mga sundalo. Nagmadaling sinuri ni Kapitan Kili ang sitwasyon. Sa dilim bago magbukang liwayway at ambon ng monsoon, nakita niyang maraming hugis na sumusugod. Ang una niyang naisip ay ang gabiyang nagbabantay na patrol ang bumabalik ng maaga, ngunit nagsimula ng bumagsak nang mas malapit ang mga mortar. Sunod-sunod na putok ng rocket-propelled grenade at artilleriya ang hudyat ng pag-atake. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Kili sa naisip niya. Patay na ang gabi ang bantay. Hindi rin sila kakampi. Ang nakita niya ay 400 ADU, guerrilla, na may bagong automat Kalashnikova, 47 rocket-propelled grenade, mabibigat na machine gun, mortar at rocket. Hindi na nag-abala si Kili na magkwenta pa. Sa halip, bumasag ang boses niya sa gitna ng kaguluhan habang sumisigaw siya sa iba na mabilis na naghahanda para magpaputok. Nagmadaling pumwesto ang grupo sa kanilang mga depensibong posisyon sa likod ng mga sandbag parapet na itinayo nila sa bubong ng paliguan. Mula sa matibay na pwesto, pinaputukan nila gamit ang L-isa-isa self-loading rifle battle rifles na semi-automatic at gumagamit ng pitotuldok 62 mmN NATO rounds. Isang sundalo ang gumamit ng kanyang Browning M200 at 50 caliber heavy machine gun. Kayang hatiin ng malalaking 12.7 mm bala nito ang tao sa ground level. Nagpaputok si Trooper Hussey ng sunod-sunod na mortar sa paparating na kalaban. Gumanti ng putok ang ADU gamit ang kanilang automat Kalashnikova. 47 na bumubuga ng 600 bala bawat minuto at naglalatag ng sunod-sunod na suppressive fire. Mas mahaba ang abot ng bala ng SLRS ng 100 yarda kaysa AKS, pero wala rin namang silbi dito. Hindi nagpaiwan ang ADU, sumugod sila. Tumagos ang mga nakapaang gerilya sa perimeter wire sa Hilaga at Hilagang Silangan. Habang lumalakas ang atake, umasa ang ADU na matatalo nila ang mga tagapagtanggol dahil mas marami sila at sandali ring mukhang magtatagumpay sila. Inutusan ni Kapitan Kili ang radio operator na makipag-ugnayan kay Sashq sa Al-Qwarif. Dahil kakaunti ang tauhan ng Omani Intelligence Service at ilang sundalong Pakistani sa Bat House, sinabi niya na kailangan nila agad ng dagdag na puwersa. Pagkatapos, tumingin siya sa Hilagang Silangan patungong Kuta, mga 2,000 talampakan ang layo, kung saan lumalala ang problema. Ang 25-pounder na kanyo ng sundalo ay nasa lantad na hukay malapit sa maliit na kuta ng Oman. Ito lang ang tanging mabigat na sandata na kayang abutin ang sumusugod na mga puwersa ng ADU. Pero ang Omani na tagaputok nito ay malubhang nasugatan na ngayon. Pareho ang nakita ni Laba at Kili. Hindi magiging epektibo ang SLRS hanggat hindi pa malapit ang ADU ng ilang daang yarda. Kailangan nilang nagpaputok ang kanyon na iyon at kailangan nila ito ngayon.
Tahimik na kinuha ni Laba ang rifle at tumakbo patungo sa posisyon ng artilyeriya sa gitna ng kaguluhan. Ang dambuhalang Fijian, puno ng lakas at determinasyon, mabilis tumawid sa gitna ng mga mortar. Sumabog ang mga bala at dumaan ang mga rocket-propelled grenade na may orange na kidlat, pero tumakbo pa rin si Laba. Naabot niya ang gun pit at mabilis na tinasa ang sitwasyon. Malubha ang lagay ng sugatang Omani gunner. Tahimik na ang sinaunang artillery mula World War Kalawa na dati pinapatakbo ng 6 na tao, ang 25-pounder. Isang tao ang nakatayo sa likod ng baril at nagbibigay ng mga utos. Kadalasan ito ang pinakamadaling trabaho sa grupo. Isa pa ang naglalagay ng high explosive na bala. At ang pangatlo ang humahawak ng mekanismo ng pag-aim. Ang ibang kasamahan ay naghahanda ng bala at fuse, laging handa sa susunod na putok. Iba ang gawa ni Laba dahil mag-isa lang siyang gumagawa ng lahat. Nagpapaputok ng bala kada minuto. Isang tao para sa trabaho ng 6. Mag-load, tutok, putok ulit. Bawat bala ay sumisigaw, tumatama at sumasabog. Habang sumusugod ang mga gerilya, pinasabog at naglaho ang ADU warriors na sumalakay sa barbed wire na agad nakaapekto sa kanilang isipan. Napilitan ang mga umaatake na harapin ang artilyerya, hindi lang maliliit na armas. At lantad si Laba. May narinig si Kili na mensahe sa radyo mula kay Laba. Tinamaan siya ng bala sa muka, malubha ang sugat at hirap siyang gumamit ng baril mag-isa. Dumadaloy ang dugo sa mukha niya at matindi ang tama niya, pero patuloy pa rin siyang nagpapaputok. Nahaharap si Kili sa mahirap na desisyon, manatili sa bathhouse at pamunuan ang depensa o iwan ang command post para tulungan si Laba. Tumingin siya sa mga tauhan at humingi ng voluntaryo. Agad nagboluntaryo si Tak. Punong-puno ng putok ng machine gun, mortar at rocket-propelled grenade ang hangin, pero tumakbo pa rin si Tak sa gitna nito. Lahat ng iyon ay may tulong ng sumusuportang putok mula sa bubong ng bahay paniki. Tumalon siya sa hukay sa tabi ni Laba. Masama ang lagay ng kaibigan niya, duguan sa lahat ng dako, punit ang mukha, bahagyang nabuksan ng bala, may sugat sa kanyang baba, pero nakangiti pa rin si Laba. Patuloy na nagpapaputok at lumalaban kasama niya sa gitna ng lahat ng iyon. Nagpatuloy sila sa pagpapaputok. Alam nilang kailangan pa ng tulong. Bumalik si Tak sa pintuan ng kuta para gisingin ang mga sundalong Omani. Si Walid Kamis, isang taga-baril, ay lumabas habang nagmamadali ang 2 lalaki sa hukay, ngunit kaunti lang ang naitulong niya. Habang nililinis ang sandbag, bumagsak ang Omani na taga-baril sa hukay ng baril, tinamaan ng bala sa tiyan. Malapit na ang ADU ngayon ay nakakatakot na ang kanilang paglapit. Dahil lumapit ang mga gerilya, sina Laba at Tak ay nagpaputok ng 25-pounder ng malapitan, tinutok na parang rifle. Tinamaan si Tak pero tulad ni Laba, kaya pa niyang lumaban. Habang may putok ng artilyeriya, kinuha nila ang self-loading rifle at pinaputukan ang mga dumaragsang mandirigma. Ngunit patuloy pa rin ang paglapit ng mga ito. Tinamaan ng rocket ang kuta at nabutas ang perimeter wire. Ang paglusob ay direkta sa harap ng kuta. Maraming gadu ang sabay-sabay na pumupunta sa gun pit. Pagkatapos, lumapit sila ba sa 60mm mortar, patuloy na sinusubukang magdala ng mas malakas na putok. Tinamaan siya ng bala sa leeg at agad na namatay sa paliguan. Naputol ang komunikasyon sa gun pit. Kinuha ni Kili ang radyo at muling tinawagan ang Al-Kharif para humingi ng air cover, helicopter para kay Laba at dagdag na bala kung magtutuloy ang labanan. Kailangang magdesisyon si Kili kaya tinawag niya si Tommy Tobin, ang medic, at sinabing tutulong sila. Habang lumalapit sa gun pit, lumala ang labanan. Tumakbo sila sa silungan at tumalon si Tobin sa gun pit. Dumulas si Kili sa sandbag na imbakan ng bala. Impyerno ang loob ng gun pit, nakadapa at di gumagalaw si Laba. Nakasandal si Taksat sa sandbag, tinamaan ang self-loading rifle niya sa likod pero patuloy siyang lumalaban. Si Walid Kamis ay nakahandusay, may dugo na bumubuo ng lawa sa buhangin sa ilalim niya. Nagsimulang maghagis ng granada ang mga mandirigmang adu. Tumalbog ang mga iyon sa gilid ng hukay bago sumabog at lumipad ang shrapnel sa hangin. May ADU na lumitaw sa gilid at pinatumba siya ni Kili gamit ang sunod-sunod na putok ng self-loading rifle. Mabilis na nilapitan ni Tobin ang sugatang Omani gunner at naglagay ng intravenous drip kahit may sumisipol na bala sa paligid. Pagkatapos, inabot niya ang katawan ni Laba, pilit na tinutulungan ito. Tinamaan ng bala si Tobin sa muka at bumagsak siya, malubhang na sugatan. 2 lalaki ang napabagsak sa loob ng ilang segundo. Nakadapa si Kili at Tak sa ammunition bay, iniisip niyang dito na matatapos ang lahat. Pagkatapos ay narinig niya ang pinakamagandang tunog sa buong mundo. Mga jet engine ng BAK Strike Master, mga light attack jet mula sa Air Force ng Sultan ng Oman ang dumaan sa ibabaw at nagsimula ng kanilang strafing runs.
Ang British-made trainer attack aircraft ang naging mga kabalyero na dumating sa huli. Dahil sa mababang ulap ng monsoon, kinailangang mag-atake ang mga eroplano sa mababang altitude gamit lang ang machine gun at magaan na rocket, pero sapat na ito. Nasira ang isang strike master dahil sa mga rebelde at dahan-dahan itong bumalik sa base, pero tuloy pa rin ang atake ng iba. Tinamaan ng rocket ang ADU positions, habang tinamaan ng kanyon ang mga formasyon ng gerilya. Biglang ang mga mangangaso ang hinabol, at sa gitna ng usok at kaguluhan, narinig ni Kili ang mga rotor. Lumapag sa timog ng Mirbat ang G Squadron gamit ang 3 helikopter para magdala ng tulong. 22 bagong Special Air Service operatiba ang agad bumaba at nakipag-ugnayan sa ADU rear guard na may 4 na mandirigma. Nasukol sa kuweba, pinasabog ng low rocket ang bungad, sinundan ng sunod-sunod na machine gun. Tapos ang problema, ang ADU na naipit sa airstrikes ng relief force at depensang lumalaban ay agad nagkalas-kalas pagsapit ng 12:30 ng tanghali. Ang puwersa ng PFLOAG na umatake ay tuluyang natalo. Inabot ng 6.5 oras ng halos tuloy-tuloy na labanan bago sila umatras. 6.5 oras ng imposibleng laban. Kinuha ng mga helikopter ang mga sugatan, kabilang sina Tobin at ang Omani na taga-baril na kasabak sa unang lipad. Gumapang si Kili papunta sa unahan para tingnan ang gunpit. Pagod at sugatan si Tak na nakaupo sa tabi ng sandbag, ngunit ngumiti siya matapos ang labanan. Binilang nila ang mga naging kapalit. Namatay sina Laba at Tobin ng Special Air Service. Nasugatan sina Tak at Walid Kamas, at 38 bangkay ng ADU ang narecover sa labanan. Tinatayang umabot sa mahigit 200 ang kabuuang bilang ng mga nasawi at nasugatan. Namatay si Tobin sa ospital dahil sa impeksyon sa kanyang baga na dulot ng nabaling ngipin na nalanghap niya nang sumabog ang kanyang panga. Hindi niya kailanman natanggap ang opisyal na pagkilala mula sa Britanya para sa kanyang sakripisyo. Tungkol naman kay Laba, namatay siyang isang bayani. Isang tao ang nagpapatakbo ng 6 na tao na kanyon, isang tao na kung paano man ay nakaligtas sa 800 yarda na pagtakbo sa gitna ng matinding putok ng machine gun. Siya at ang kanyang mga kasamahan ay sumasalamin sa diwa ng Special Air Service. Malakas umatake ang ADU, umaasang madaling magwawagi. Sa halip, sila ay nabigo. Ang pagkabigong masakop ang Mirbat ay nagpakita ng kawalan ng kakayahan ng ADU na sakupin ang mga depensadong posisyon. Hindi na nakabawi ang rebelyon. 9 na Special Air Service at ilang lokal na sundalo ang nagdepensa. Salamat Supremacy World War III sa suporta sa video na ito. I-download ang laro libre sa link sa description at kunin ang 40 starter pack kasama ang Elite Railgun para lang sa bagong manlalaro. Sa susunod na 30 araw panoorin ang nakakabaliw na kwento ng maliit na sundalo o i-click ang video na ito.